Meron bang something ang brownies na binigay mo sa akin para iabot ko kay Ma'am Andrea? Kakainin ko yung brownies para ma-prove ko sa'yo, hindi kasalanan ng brownies kung bakit ka nagkalat. So naniniwala ka na? O wala pa rin nangyayari sa akin. Actually, Andrea, hindi kayo sadya ko dito. Si Rebecca yung pinunta ko dito. Yung pera na inuutang niya sa akin, yun yung purpose niya dito. Bakit ba sobrang big deal sa'yo? Ako nga gusto kong kalimutan eh. Of course, it's a big deal para sa akin. Ako, pakiramdam ko may responsibilidad ako. Kasi kung naaawa ka sa akin, hindi ko kailangan yung awa mo. Sabihin natin na meron kang close friend na may ginawang sobrang nakakahiya. Yung out of character ba? Matatanggap mo pa rin ba siya? Are you referring to yourself, Rebecca? Meron ka bang nagawang sobrang nakakahiya? Ikaw naman. Hypothetical question lang naman yon. Masyado mo naman siniseryoso. Eh, yun naman pala eh. Well, kung hypothetically meron kang nagawang sobrang nakakahiya, syempre naman tatanggapin pa rin kita. Ano ka ba? Friendships tayo eh. Huh? Matatanggap kita at mapapatawad kita kahit ano pang gawin mo. Talaga? Promise? Oo, syempre naman. Basta huwag ka lang lalabag dun sa 3 golden rules ng magbe-best friends. 3 golden rules. 3 golden rules. Rule number 1, walang backstabbing. Ay! Definitely no! Rule number 2, walang iwanan sa ere. Ay, oy, alam mo yan, through thick or thin, nandyan ako para sa inyo ni Alex. Ha? Itaga mo yan sa bato. At last but not the least, rule number 3, walang sunutan ng boyfriend, past o present. Are? Uy, okay ka lang? Agree ako dyan. Ano naman pala eh. Basta wala kang dapat ipag-alala kasi matagal na tayong magkaibigan eh. Kaya wala nang makakatibag sa friendship natin. Agree? Something common pala tayo. Oo nga eh. Cheers! Para sa ating skill sa origami. Yan, para sa origami. Alam mo, akala ko dati KJ ka. Yung pala, you know how to have fun. Cheers! Dalawa ka. Oo naman, double trouble. Uy, mukhang may matindi na naman tayo pinagdadaan para kaya. Huhulaan ko. Babae yan, oh. Correct ka dyan, Jess. Kilala mo na talaga. Oo Galing. naman. Kabisado lang kita. Iisang chick lang naman pinaglalasingan mo eh. Ano nga bang pangalan nun? Andriano, tama ba? Jess, ibang babae na kasi. So, nakamove on ka na sa dati. Hindi ko alam eh. Wala, I guess. I mean, hindi ko talaga alam. Nagugulan talaga ako. Let's just say it's complicated. At dahil dyan, bibigyan mo ako ng shot from the house. Sure. Yes! Salamat, Jess. Anong plano natin bukas? Ha? Bakit? May okasyon ba? Yan tayo eh. Mansari natin, kinakalimutan mo bukas yun eh. Joke lang. Siyempre, hindi ko makakalimutan. Ay. Oh. Regalo ko sa'yo. Bakit ngayon mo ito binibigay? Hindi ba tayo magkikita bukas? Eh, gusto ko sanang mag-date tayo, yung tayong dalawa lang. Eh, baka kasi hanapin ako ni Lola at ni Papa eh. Alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Hindi pa tayo legal. Tama. Sige. Salamat na lang dito, ha? O, Nat. Sige, gagawan ko ng paraan para magkita tayo bukas. Mamiti ka na, ha?
Alam mong ayaw ko nakikitang malungkot ka. Alam mo, wala lang talagang CCTV dito. Niyakap na kita eh. Aasahan ko yan, ha? Promise. Promise. Alis na ako? Hindi. Sige. Ingat ka, ha? Bukas, ha? Bukas. Hello, Jaime. Where are you off to? Oh, Lucille. Pupunta ako sa dress shop. Kukunin ko yung wedding gown ni Andrea. Naku, edi, dapat pala sumama ako sa'yo. You'll need somebody with an eye for fashion. To check. Baka may kailangan baguhin sa gown. Thanks for the offer, Lucille, but don't forget, my fiancé is a fashion designer. No, I know. Pero alam mo yung wedding gown, parang sakit din yan eh. Kailangan ng second opinion. Oh, you know what? Don't get me wrong, okay? But I don't think it's a good idea na sumama ka. Alam mo naman, kayong dalawa ni Andrea, meron kayong konting tension. Ayoko na lumala. Alright? Siguro iniisip mo na ako yung may kasalanan sa nangyari sa church. Wala akong sinasabi. May sinasabi ba ako? Jaime, I'm trying to reach out here. Okay. Best friend kita. At syempre gusto ko rin maging kaibigan yung mapapangasawa mo. I mean, I know it's not easy dahil nahihirapan kaming mag-adjust ni Andrea sa isa't isa. Pero dapat nga ikaw yung maging tulay. Hindi naman yung ikaw pang nagdi-discourage para magkasundo kaming dalawa. You know what? There are other opportunities for this, pero this time, ibalato mo na sa akin to. Alright? Okay. Ito mo na, relax, okay? Ninang? Alam mo ba kung saan pinagawa ni Andrea yung gown niya? Bakit gusto mo malaman? Naughty, ah. Relax ka na, ha? Everything is going to be fine. Sana nga, Hami. Para naman merong magandang mangyari sa akin. Kasi lately, puros kamalasan ang nangyayari sa akin eh. Nakulong kami na friendships. Naging laughing stock pa ako ng mga tao. Gusto ko lang bumalik ang good vibes ko. Pabalik yan. Sigurado ako, babalik yung good vibes pag nakita mo yung gown mo. Kasi ikaw ang nag-design nun. Ibig sabihin, maganda yun! Diba? Oo, dapat lang maging winner yun. Dahil ang tagal kayo ginawa ng mananahe yun. Oo nga. Actually. Ay, oo nga! Ayun na! Oh! Yan na! Ay, kailangan na! Ayun na! Wedding gown! Gusto ka nang makita! Ayan. Ayan, buksan na natin! Buksan na natin! Buksan na natin! Friendship! Wait lang! Of course, you cannot see the susuotin of the bride, so you have to do the disappearing act. Daw pwede dito. Yes, Sir Jaime. Bye-bye! Ako muna kayo, ha? Okay! Happy ka na, ha? Bye-bye! Okay, Sige na, Boss Yami! Doon lang ako sa labas. Boss Yami! Boss Yami! Boss Yami, gutom kami. Buksan mo na natin. Buksan mo na. Buksan mo na. Bilis, bilis. Buksan mo na. It's perfect! Ang grabe naman yung mga crystals dito. Tsaka all the beads. Ang ganda! Sabi sa'yo, friendship eh! Ayaw mo kasi maniwala, masyado ka nag-worry! Lola, magpapaalam lang po sana ako. Ipapagawa ko lang yung phone ko. Sira po eh. Papagawa. Bumili ka na lang ng bago. Ay, tama yun, Cheska. Pagkatapos, yung luma mo, ipagawa mo, pamana mo na lang sa akin. Lola, ayaw ko kasi ng bago eh. Kasi may sentimental value na sa akin yung phone ko. Ganun ba? Malu, samahan mo si Cheska dun sa repair shop ng mga cellphone. Sige na. Ay, madam, kung ayaw na po ng bago ni Cheska, edi ako na lang ibili nyo. Manahimik ka! Lola, alam niyo, wag niyo na pong istorbohin si Yaya Malu kasi marami siyang gagawin dito sa bahay eh.
May kakilala po si Onat na gumagawa ng phone. Sa kanya na lang po ako magpapasama. Wala akong tiwala sa unat na yun. Lola naman, mabait naman si Onat eh. Chandler! Yes, Lola Feliza? Pwede bang samahan mo si Cheska dun sa repair shop ng mga cellphone? And see to it that she will never be out of your sight. Okay? Alright, no problem. Go, 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 go. Let's go. Madam, pabali ng cellphone. Sarap. Sir, hindi pa ho ba kayo order? Ay, miss, mamaya na lang, ha? Pero huwag kang mag-alala, madami kaming o-orderin. Kasi pinaghandaan ko to, man. Sari kasi namin ng girlfriend ko, eh. Okay Ha? po. Sige, sige. Sir, andyan na po ba yung girlfriend niyo? Nandyan na. Sa'yo na to. Tapos mo na lang kung po, ayaw. sir. Thank you po, ha? Uy, Chandelier. Nagawa mo dito? Kala ko pupunta tayong repair shop. Ba't pa tayo dumaan dito? Tapos, friendship! Ang ganda-ganda mo! Oh my gosh, winner na winner! Mukha kang prinsesa! Para kang si Kate Middleton! Ay! Ang ganda! Oh my gosh! Andre, kamusta yung fit? Hindi pa sumikip? Sakto ba? Everything? Hindi, tamang-tama lang yung fit. Sandali. Ito, wait, sandali lang, mag-selfie tayo. Mag-selfie tayo. Bilisan mo. Hindi ako nakataksi. Sige, kaya natin yan. Ayan. Ay, sila. Hindi, ganito kasi ang selfie, di ba? Tataranta ako. Ayan, ganyan. Ba't natataranta? 1, 2, 3. Ayan! Why did you sukat the gown? Kumakasigaw ka naman, wagas! Nakailang kape ka ba kanina? Eh, kasi gusto ko lang naman masigurong nakuha ng modista yung alterations na ni-request ko. Oh, bakit ba? No! Why? Did you hear about the pamahiin? You're not supposed to sukat your gown before the wedding! Because? Because hindi matutuloy yung kasal. After ba nito, are we going to the repair shop na? Repair shop? Oh, para sa phone ni Cheska. Di ba ikaw yung may kilala dun sa technician? Kasi di ba nirefer mo sa akin yung pinsan mo? Kaya lang, Chandler, nakalimutan ko kasi Friday ngayon eh. Day off pala nung pinsan ni Onat. Siguro after this, pupunta na lang ako sa mall. At pwede mo na rin akong wag samahan. Pagkakain mo, pwede ka na umuwi. Nakalimutan mo ba yung sinabi ni Lola Feliza sa akin? Not to let you out of my sight. Anyway, I'm going to the John. Do not go anywhere. Tara, dali. Takasan natin yung prito kilaw na tara. Hindi pwede. Bakit? Onat, maupo ka. Ano naman? Ako yung mapapagalitan ni Lola pag tumakas tayo. Ano ba naman yan? Paano tayo lalabas? May bantay? Ano namang klaseng monthly celebration to kung may sabit? Sorry na, hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman to gusto eh. Alam mo, wala naman tayo magiging problema. Kung alam mo na, di ba? Inamin na natin sa pamilya mo na tayo. Onat, bakit ba ang kulit mo? Di ba sinabi ko na nga sa'yo, kapag pinakilala kita kina Lola, tututol yung mga yon, paghihiwalayin tayo.
Yan ba yung gusto mo? Did I miss anything? Friendships, paano kung nagkatotoo yung sinabi ni Love? Paano kung hindi matuloy yung kasal dahil sa pagsuway ko sa pamahiin? Andrea, don't be silly. Hello, 2016 na kaya ngayon. Hindi na totoo yung mga ganyan, kaya hindi mo na kailangan matakot. Anong hindi? Ano ka ba? Alam mo ba, friendship, yung tita ko na taga Bacolod, nangyayari sa kanya yan eh. Sinukat niya yung gown. Oh, nung araw ng kasal niya, lumindol, namatay yung mapapangasawa niya. Di nakarating sa simbahan. Oh. Ay, hindi totoo yan. Hindi dahil sa pamahiin yun. Coincidence lang yan. Ano ka ba? Eto pa isa, yung tita ko na Japayuki. Ganon din ang nangyari sa kanya. Sinukat niya yung gown kasi gusto niyang ipagyabang dun sa mga kapwa Japayuki na kasama niya. Oh, anong nangyari dun sa asawa niya sana na biktima ng Yakuza? Alam mo, hindi nga dahil sa pamahiin yun eh. Coincidence lang yun. It could have happened to anyone. Ano ko accident? Ano ka ba? Yung 5 tita ko, ganun din yung nangyari sa kanila. Alam niyo, tama na nga yan. Ayoko na marinig. Baka lalo lang ako mapraning. Alam mo yan, tita ko taga-Tarlac. Sinukat niya. Ayun, nag-swimming sila. Lalo yung mapapangasawa niya. Oo. Oh, sorry. Oh, ano yun? Of course I want to hear that. It's just that I'm so busy. Ay, syempre, chismis yan eh. Ano ka ba? Ay, teka lang. Choppy, wait. Wala yata signal dito sa loob eh, so I have to go out. Ano? Eh, hindi nga kita marinig kasi nga choppy. Oh, wait lang. Ano ba? Ah, oo. Nandiyan na pala kayo, tama-tama. Kita mo na, Alex, kabisado kita eh. Tiyempo ka na naman, hapunan eh. Aywe, dito ka na maghapunan ha, sabay ka sa amin ha. Oo, Dad. Mang Leonardo. Ayos lang. Anak, ano, kumusta? Sunod ba yung disenyo ng gown mo? Opo pa. Perfect na perfect pa. Oh, bakit parang malungkot ka? Pansin ko parang kanina pa walang kibo mula nung nanggaling tayo sa dress shop. May nangyari ba? Hindi, wala. May sinabi lang kasi si Love kanina na medyo napaisip ako. Pero hindi naman importante yun. Alam mo, friendship, mas okay pa kung ihango na lang natin yung gown mo para hindi siya mangamoy kulob at magusot. Tama. Pero teka, Naisip mo ba yun? Naisip ko. Dali, ako excited ako. Titingnan ko lang. Ano ba ito? Ganito ba ang disenyo sa gown mo? Bakit ganyan? Hindi. Friendship, tama na. Huwag mo nang halongkatin yung mga basahan kasi wala naman dito yung gown mo. Hindi pwede mangyari to. Hindi pwede mawala yung wedding gown ko kasi less than a month na lang bago kami ikasal. Wait a minute! Ililinaw ko lang ang sarili ko. Ako, wala akong kinalaman dyan sa pangyayaring yan, ha? Ha? Nililinaw ko. Wala akong kasalanan dyan dahil unang-una sa lahat, wala akong kakilalang mapagbentahan ng gown. Kaya, absuelto ko dyan, ha? Mang Conrado, bakit naman napaka-guilty nyo kaagad? Hindi, inuunahan ko nga lang. Okay. Okay, Andrea, relax lang, no? Palagay ko, hindi atin tong box na to at nagkamali lang tayo ng pagdampot. Hindi atin to. Alam mo, Sir Jaime, hindi eh. Kasi wala akong alam na dress shop na maglalagay ng mga maduming basahan sa loob ng box ng gown. Diba? Kaya ibig sabihin, sinadya to, ninakaw talaga yung gown ng kaibigan namin. Tingin mo? Kasalanan ko rin naman to eh. Kung hindi ko sinukat yung wedding gown ko kanina, hindi mangyayari to. Baka ito na yung parusa sa akin sa pagsuway ko doon sa pamahiin. Ito na yung start ng kamalasan, tas yung ending, hindi matuloy yung kasal. Andrea, relax, okay? Don't worry, we're going to get down to the bottom of things. Mahanap natin ang gown mo, okay? I promise. Ano ba? Hanap natin yan.
Sino ba kasi kumuha sa gown ko? At bakit naman niya gagawin yun? Friendship, hindi kaya merong psycho bride na hindi kasi natuloy yung kasal niya dati, so isinumpa niya na wala nang ibang babaeng makaka-experience ng kasal, kaya kiluha niya yung gown mo. Alam mo, feeling ko ikaw ang psycho eh. Dahil ang hilig mo sa mga hinalat conspiracies. Talaga! Idol ko kaya si Nancy Drew. Kaya yung mga may tinatago dyan, mag-ingat-ingat na kayo. Sino naman kaya ang may sama ng loob o may galit sa'yo para gawin ito? Alam mo, inisip ko nga eh. Wala naman akong kilalang kaaway ni Andrea. Hindi kaya si Lucille? Hindi naman siguro. Boss Yami, tignan mo ah. Oh. Simula kasi nang dumating yung Lucille na yan dito sa Pilipinas, nagsunod-sunod na lahat ng kamalasan itong friendship ko! Coincidence lang yun siguro. Hindi coincidence yun. Tignan nyo ah. Baka naman galit siya kasi pinili ninyo yung friendship ko kaysa sa kanya. Hindi kaya kinuha niya yung gown kasi gusto niya isabotahe yung kasal? Pwede eh. Chandler, mauna ka na sa loob ah. May sasabihin lang ako kay Onat. Susunod rin ako agad. Alright. But don't take too long. Baka hanapin ka sa akin ng lola mo. Uy. Pansinin mo naman ako. Ayoko naman matapos yung monthsary natin na may tampuhan tayo. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Naiintindihan ko naman na nahihirapan ka tsaka naiipit. Siguro naiinis lang ako sa sitwasyon. Sorry na. Sorry kung epic fail yung monthsary celebration natin. Sorry kung nasira ko yung lahat ng preparations mo. Pero babawi ako. Paano? Magkakaroon tayo ng isa pang celebration, tapos ako naman yung magpe-prepare. And this time, wala nang sabit. Tayong dalawa lang. Ito? I'm really very sorry, Mr. Salcedo, Miss Marquez. This is the first time na nangyari sa amin to. And we take full responsibility. Sige, pag meron hong nagsoli ng gown, paki-contact na lang po kami, ano ho? Yes, sir. Salamat ho. Anak, may iniisip ako eh. Wala pa bang tumatawag sa'yo at humihingi ng ransom? Ano yan, kinidnap yung gown ng kaibigan namin? Dati kasi pag nangi-snatch ako ng Kayo? yung kakilala ko pag nangi-snatch sa cellphone, pinatutubos sa may-ari. Wow! Hanep talaga, no? Binigyan pa tayo ng lesson sa pagnanakaw 101. Puros naman kayo biro eh. Samantalang ako namumroblema kung nasan yung nawawala akong wedding gown. Mahahanap natin yun. Friendship! Friendship! Solve na yung problema mo. Bakit? You know, yung CCTV camera na yan na nandito sa coffee shop na to, baka nakita niya kung sino yung nagnakaw ng wedding gown mo. Tama. Diba? Paki-forward nga ate. Ang tansya ko kasi between 4 p.m. and 6 p.m. kami nasa lisihan ng magdanakaw. 1, 6. Hop. Tingnan mo na. Paki-rewind ng konti. Sige pa ako. Yan. Ano nakikita niyo dyan? Huli ka, Balboni! Pa-investigador na yan!
Paki-slow mo nga, please. Tapos i-zoom in mo dun sa mukha nung naka-jacket na may hoodie. Hey! Hindi. Parang pero hindi. Kahawig lang. Wow naman, Boss Yami. Ang tindi ng hawig nila, ha? Hindi, magkahawig lang talaga. Alam nyo, isa lang ang paraan para malaman natin kung sino yan. Sabihin ako sa'yong secret. Kami na ni Onat. What? So, ibig sabihin, tutuloy sa amin ng Onat. Wala tayong ginagawang krimen. Mali ba kung susundin na lang natin yung feelings natin? Sikreto muna natin to. Saka na lang natin aminin kina Andrea at kay Alex. Hoy, miss! Bakit dito ka bumaba? Tatlong kanto pa yung lahi ng bahay mo dito, ah! Jowa mo ba yung lalaki na sa taxi? Tito, well, since you can't make it, ako na lang sasama kay Cheska. Niyayaya ka ng mga pinsan mo, di ba? Sabi nila mag-mall kayo. Si Iska na lang yung pasamahin mo sa akin sa dentist. Pero gusto ko lang naman sabihin sa'yo na mahal kita. Gusto ko alam mo yung lahat. I love you too, Onat. What are you doing here? Where's Cheska? Hindi ba dapat nasa dentist kayo? Sino naman kaya ang gagawa nito? Gusto niyang saktan ng aking anak. Poproteksyonan ko po ang anak ninyo. Actually, natatakot na rin ako eh. Kaya nga nakiusap ako kay Jaime kung pwedeng dito muna ako matulog ngayong gabi. Hindi ako papayag na may mangyari sa inyo ni Jaime. You don't deserve him. Dapat kami ang magkatuluyan at gagawin ko ang lahat para paghiwalayin kayo.